12,500 pesos na sisiw ang binili ko ngayong araw. Ang mahal naman. Well, 125 heads naman yan eh. Samahan nyo kung i-pick up ang aking batch 23 na mga sisiw. Tara! Okay, may parating tayong sisiw yung ating batch 23 at i-check natin yung ating brooder kung gumagana. Kaso, may problema. Yung dalawa nating thermostat, hindi gumagana yung relay niya. Pinalitan lang namin, buti may extra. Madali lang naman are. Okay, natapos na namin. Walang natin tinutornilyo kasi itatry muna namin. Yan. At gumana naman, umiinit na ulit ang heater. Tinapos lang namin and then final testing ng brooder natin. Why? At okay na, gumagana na ang lahat. Bumiyahe na kami papunta sa farm na kukunan natin. Nakailang tanong kami, as in ilang tanong. Pwede pa magtanong, saan po ang Sitio Kalubkob? Doon po sila nga doon sa may bakery. Sitio Kalubkob, saan daw po? Diretso pa kayo, sa may bakery kakanan. Okay po. Ma'am, pwede po magtanong, saan po ang Sitio Kalubkob po pala, mali? Dito siya nakita yan yung bakery. Sir, pwede magtanong, Sitio Kalubkob, saan? Sitio Kalubkob. At isa lang ang sinabi nila, sa may bakery daw. Sa nilukuan naman namin, ay wala namang bakery. Ewan ko nga ba. Inulan pa kami at maya-maya, nasa papasok na kami sa makitid na daan at rough road. Napalaban si Kinsia. At hindi pa natapos ang paghahanap. Pero nung sinabi na nakita na namin, Sir, good morning! Pwede pa magtanong, bahay po ni Sir Erning? Yan po! Ay, ito na nga. Ay napangiti na lang ako sa galak. Palalas Farm sa Concepcion, Saraya, Quezon. Pagbaba namin, inikot kami ni Ma'am sa area nila. May layer sila dito at ang produce nito ay brown table eggs. Napakarami. May breeders din si Ma'am ng D102 na hindi pa niya ma-let go dahil naawa daw siya. Ba't nyo Ma'am kinikip pa siya kung expired na? Parang naawa ako. At ang latest nila na breeders, puro D853, which is the counterpart ng Rhode Island Red. Napakarami. 60 female and 12 na male. At sa kanila galing ang order natin na sisiw ngayong araw. Balisan Ma'am yung mga market nyo madalas ng mga chicks, ng mga sisiw. Online lang talaga kayo manap din. Marami pa silang alaga na gulay at hayop dito. Pero rekta na tayo sa ating pakay ngayong araw. Ang 12,500 pesos worth na sisiw. Pinakita sa amin ni Ma'am ang kanilang incubator with 504 plus 252 capacity setter at isang hatcher. Inilabas na ang mga sisiw. Lahat D853 ito. 140 daw ang na-gender nila na female. Pero katulad ng palagi kong ginagawa sa unang araw ng sisiw, tinitimbang namin ito for monitoring at syempre for quality control. Ang less than sa 35 grams ay hindi ko na tinatanggap. Ang kagandahan din, may B1B1 plus IB na bakuna mga sisiw. Nakatipid pa ako kahit paano. Nagtimbang kami na nagtimbang. May mga ilan akong hindi tinanggap. Merong sobrang basa pa kasi at meron din na mababa ang timbang. At ang naging total natin ay 125 na mga female. Ang kukwit nila. Binigyan din kami ng 5 na libre ng mga male na sisiw. Eh di bayaran na. 100 pesos each kaya 12,500 pesos ang total. Kinarga na namin. Maulan pa nga nung pagkakarga namin eh. Uwian na. Sa daan, bumili ako ng layer feeds. At dahil nga umuulan, ginawa namin turo ng feeds. Para hindi naman mabasa. Pag uwi namin, ang kinailangan na lang namin gawin ay ibaba ang feeds at isalin ito sa tumbler. Ang sisiw naman ang ibinaba. Isinalin sa brooder. Binilang ko pa ang ilalagay kada pitak para naman pantay ang population kada pitak. At para sa unang inumin ng mga sisiw, tubig na may asukal lang for 2 hours para mabilis makarecover mula sa stress. Bawal munang patukain. Tinuruan din namin silang uminom. Okay na. Sinaran na lang namin ang brooder para mas uminit sa loob.
Temperature, dapat ay 33 to 34 degrees Celsius for the first 3 days. So yan, batch 23 natin, nandito na sa farm. Sana 130 heads pa rin sila until harvest. Sila, maraming salamat, subscribe and peace!